Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Dito na po tayo sa ating feature na Patok na Negosyo. Kasama po natin ang Business as Mission Philippines at isa po sa mga kabahagi po nila ay si Sir Carson Tan. Magandang araw po, Sir Carson. Best morning po. Ayan. Best morning. Yan. Siya po ay trustee ng CCT Training and Development Incorporated at director po ng CCT Tagaytay Retreat and Training Center. Siya rin po ang may-ari ng AquaBest brand which operates through a franchising model with over 400 branches nationwide at under po ng GQ West Incorporated. Yes, sir. Magandang araw po sa inyo. Best morning. Best morning. Bakit po best morning tayo lagi? Kasi yun ang kinoin namin because our brand is AquaBest. If it can be better, it can be best. So we greet people with best morning. Opo, kilalang kilala po ang AquaBest. Kailan po ba ito nagsimula? It's around 30 years na. Wow, 30 years. Close to 30 years. 1997, ganun. So, 2026 na tayo ngayon. So, Opo. 29 years na. No? And ito po talaga yung pangalan niya, 26 years ago. Ito yung pangalan niya talaga. Pero silent partner lang ako before. Okay. Kasi may iba akong business before eh. Sa packaging business ako. Tapos, shinare sa akin tong business na to. Sabi ko, this looks promising in the future. Kasi 1997, at that time, hindi pa uso yung mga bottled water. Meron na yung diba? Agua Vida. Yun yung pinakauna. Makikita mo sa mga gasoline station. Nasa isang gilid lang. Sila yung pinakauna. At tapos, shinare sa akin yung dati kasi ang problema ng tao is food, no? Contamination, kaya nagkaroon ng mga gerber, yung mga baby boomers. Fina-follow nila yung mga baby boomers. So sabi niya, pagkain. So susunod na, yung tubig, magiging contaminated. Tapos next time, ngayon nga, ang contaminated ngayon, hangin na. No? So, Pinifilter na ngayon. doon ako naniwala. Sabi ko, sige, sali ako dyan, pero silent partner because I have a business of my own. During that time. Ano po yung business niyo po? Nasa packaging, flexible packaging business ako. Existing pa rin ngayon? Wala na. Okay. Yun nga yung storya ko because that's the journey na dinaanan ko na God removed that business from me. Would you like to share po? Yeah, parang yung buhay ko kasi ganito yan na I grew up as a church kid, no? So as young as 4 or 5 years old, nag-attend na ako ng tinatawag na Children's Bible School. No? Pero when I grew up, syempre, may sarili ka tayong mga ambisyon and aspirations. No? So, para sa akin, naging duty na lang yung pagiging Kristiyano na gusto nating mag-worship. So, it's a Sunday, umattend ng young people. So, it's a Saturday. But from Mondays to Fridays, I will do my own thing. I will want to leave a legacy of my own, no. So doon tayong nag-business, no. But so I was trying to do everything by myself, no. Naging successful naman tayo, pero anong 1997 yung financial crisis. Global crisis. Oo, yung buong mundo parang bumagsak sa akin. Isa-isa talagang tinanggal ng Panginoon. No? Parang I felt na para akong si Jacob. No? Alam naman natin yung story. Nakipag-wrestle kayo. Jacob, parang nakipag-wrestle sa Panginoon. And Jacob was also very cunning and very shrewd. Di ba? Lahat ng ginawa niya, may pandaraya. may pandaraya. Yun yung parang may pandaraya, no? Ganun din, nung na-introduce ako sa industry ng packaging. Before that, I was doing sideline mga sales, ano? And yung natutunan ko is, pag sa sales, magsisinungaling ka. Bakit po magsisinungaling sa sales? You try to oversell.
product na hindi naman ganun katotoo, no? Okay. So for example, nagbenta rin ako ng encyclopedia, no? Dati binibenta pa yun no? O kasi before that, nung nag-graduate ako, yun naman yung EDSA Revolution, 1986. 1986. So walang trabaho na available. No? So meron man sa banking industry pero Makati masyadong malayo. So anyway, to cut the story short, no? Na-introduce ako sa sales, sa encyclopedia selling. Yung tinuro rin sa akin yung may mga white lies like sasabihin mo promotion, 'di ba? Pero hindi naman natatapos yung promotion. Yung kunyari, you're one of the 10 sponsored families, no? Ngayon, ganda po ng timing ng mga ganon, no? So, hindi mo naman ninanakawan yung customer pero may mga white lies ka sinasabi para To encourage the customers to purchase, no? So, yung buhay ko when I was building my business, maraming mga white lies tayong ginagawa. Although I was very honest in my tasks, in my duties, in my work, no? So create ko yung business na siguro hindi talaga sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi I was trying to do it like Jacob. No? May shrewdness, no? At unti-unting nung Asian financial crisis, lahat yun tinanggal ng Panginoon. Malalaking yung mga ka-business ko, McDonald's, Cindy's, KFC. Yung mga packaging nila, kasi inintroduce ko yung something of value, no? Change natin yung packaging material, bumagsak yung kanilang cost, so nakapasok ako. Tapos, ano po yung klase ng packaging material? yung pambalot sa hamburger. Okay. Kasi dati, paper lang. Kung mapapansin mo, pag binalot mo ang burger ng paper, yung mantika niya, sasama. parang masisira Absorb yung papel. mapupunit. Pero nung time na inintroduce ko yung laminated Yung na parang may wax. onion skin, malipis lang yung papel, pero Kayo pala may yun? lamination. Oo. Wow. Kami yung first na nag-alok na nag-change yung McDonald's to switch sa ganung packaging. Bakit po, paano po kayo naapektuhan ng global financial crisis? No? Kasi na rin yun, bumaba din yung mga tariff, no? Yung tariff, so they now source everything Asia Pacific through Singapore, no? Wala naman tayong water industry, paper industry. No? So hindi tayo makakompete kahit ibigay ko na yung cost ko, hindi talaga makapasok. Bagsak yung presyo. Bagsak na bagsak yung price. Marami nga pong bumagsak na presyo dahil sa global financial crisis. Dahil naging global yung distribution ng products. Yes. Opo. And then yung binigyan pala kayo ng wisdom ng Lord na ito pala yung nakipag-partner kayo or silent partner kayo ng Aquabest. Actually, it's God's sovereignty kasi nung bumagsak tong business ko, talagang bankrupt ako, talagang naubos, no? Tapos pati yung mga investment ko. Ano po yung nawala? Kotse, ari-arian, mga ganun? Lahat, kotse, condominium, real estate. Wow. Hanggang pati yung townhouse na tinitirahan ko na ibenta ko na rin. At nagre-rent na lang ako sa isang apartment. And struggling with my finances. Ganun na hanggang to the point na I was on my knees talaga. Kasi talagang doon lang ako nag-surrender. Lord, surrender na ako. I thought I can do it. But you are sovereign. You are still gracious. I still believe you. Doon nag-start na mag-change yung life ko na talagang to surrender to the will of God. Ilan po yung mga anak niyo? 3 yung anak ko. Nag-aaral pa that time. Just imagine the financial struggles that I have. Pero God provided everything. Minsan matutuwa ka. Biglang nag-demutilize yung Sun Life. So, makakatanggap ka ng pera. Diba? May mga ganong pagkakataon na on the last minute, God will provide. No? God provides. Pero, ang laki po nung nawala sa inyo. Malaking dagok yun kasi at that time, siyempre, 30 plus lang ako, growing family, di ba? Sanay kang, hindi naman malaki yung bahay, pero sanay kami sa townhouse. Komportable na buhay. Komportable, biglang naging apartment. I have to sleep on the floor. Kasi maliit lang yung apartment, di ba? 3 anak mo, ganun. Ano pong tumatakbo sa isip niyo nun? At that time, siyempre, anxieties. Yung mga anxieties na dinadaanan ng mga Pilipino ngayon,
But may verse ang Panginoon dyan eh. Sabi niya, Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, we have a divine Father who will not leave His children in poverty, no? Kung sakali man, it is a test, no? But you need to believe that He provides. And you have to hang on to that promise. I could just imagine yung gabi po ninyo punong-puno ng panalangin. Oo, nakaluhod pa pag nananalangin, di ba? So usually, when we say our prayers, we just thank you for the day, no? Pero yung mga days na yun, talagang, syempre, talagang in spite of what is happening, you can give praises to the Lord na siya pa rin talaga who is in sovereign control. Kasi kahit naman dumaan ako ng mga pagsubok na yon, pinakita ng Panginoon na He provided for all my needs. Hindi marangya, pero sapat. And those were the times na mas na-appreciate po ninyo, no? Yung provision ng Panginoon. Yes. Yung kakulangan. Katulad ng nangyari kay Jacob, di ba? Parang kahit dumaan yung famine sa kanya, no, pero in God's sovereignty, doon nung pumunta siya sa Egypt, doon na nakita muli si Joseph. And kailan po nagkaroon ng kumbaga silver lining sa negosyo po ninyo? And before that, nung bagsak yung business ko, di ba alam natin yung story ni Jacob eh. So may libro akong binabasa, The God of Abraham, The God of Isaac and the God of Jacob. No? So nung binabasa ko yung story ni Jacob, sabi ko, Lord, napaka-unfair mo. Bakit ito? Madayang tao to, pero you favored him, you chose him, you blessed him. No, so binabasa ko, sabi ko, God is playing favorites. Di ba sabi niya, Jacob, I have loved, and Esau, I have hated. Tapos nung binabasa ko yon, it just dawned on me. Sabi ko, Lord, ba't madaya ka? How come you are unfair? May favorite Tapos ka. ang sagot niya sa akin, because you are my Jacob. Wow. Doon ako napaiyak. Tapos nung na-realize ko yung buhay ko, I've been doing everything in my shrewdness, in my cunningness, in my own abilities. I was building everything out of my own efforts. No, but God will start to bless you when you start everything according to His ways of righteousness. And if you seek first His kingdom. Sir Carson, hindi lang naman po ikaw ang Jacob. Lahat po tayo ay representation ng Jacob. Late ko na siguro na-realize. Pero ang ganda po ng paalala na sa atin na in our weaknesses, in our shrewdness, in our limitations as human, the Lord continue to love us and bless us. He is so gracious and merciful. And going back po sa story ni God sa Aquabest. Okay. So, nung bumagsak yung business ko, I have no other recourse. Pinuntahan ako yung yung brainchild nung Aquabest. So, I did not start Aquabest. I was just a silent partner. No? Bakit mo sinasabi niyo silent partner? Kasi investor lang ako. Okay. So, it's a corporation na binuo. So, merong managing director. However, it was mismanaged. Although nag-proliferate yung mga Aquabest branches, it was really mismanaged up to bankruptcy. So, noong naman, bankruptcy bankrupt, na pero naman. hindi ako yung humahawak. So, Pero part po kayo nun. part ako. So, sinabihan ako, they will give up the business. Okay. Unless I want to invest. I need to pump in money to the business and I can take full control. Ayaw na raw nila. Kasi yung ibang mga investors na silent partners, ayaw na nila magpasok ng investment. Ayaw na nila maglabas ng pera. Parang binay out po ninyo? So ngayon, I convinced my siblings and my mother na, kasi at that time, 300,000 na lang yung pera ko eh. So, malaki pa rin at that time. hindi, maliit na lang. Pag nagbi-business ka, maliit ang 1 million. Unang-una kasi yung 800,000 doon, babayaran yung utang eh. Oh.
So may utang yung may utang sa mga creditors, yung mga suppliers. So you have to, when So, you assume the business, you have to pay them. kasama yun, no? Kasama yun. So 1 million po yung ina-assume. 1 million yung pinasok kong pera, and later on, yun yung naging isa sa mga challenges ko, yung tinatawag nilang cash flow. Mm. And Kasi but naubos na. The Lord taught us humility, na wala ka ng pera, puputok yung cheque mo, how you need to humble yourself. Alam mo, umutang pa ako sa empleyado ko. Oo, sabi ko, kulang ko ng 10,000, baka pwede kong makahiram ng... Isipin mo, di ba usually empleyado ang humihiram Babae. sa owner. Pero ito baliktad. Kailangan kong kainin yung pride ko na ako yung uutang dun sa empleyado ko. Mabuti may pera siya. Buti may pera siya. No? So, kasi very important yung tinatawag na, sa Chinese we call it sinyong, yung credibility mo na hindi pwedeng masira ka. No? And then, maraming teachings of humility dahil you also have to communicate with your suppliers and creditors na para mabigyan ka ng mga, kunyari, sinabi sa'yo na 30 days, sabi mo, pasensya na. Pwede ba wag mo munang ipasok kasi kulang pa yung pondo ko. So marami po kayong ganon. Maraming ganun na nag-uumpisa. Kasi pag nagnegosyo ka, hindi naman sigurado makaka-collection ka rin eh. 'Di ba? May times na pumuputok din yung checking binabayad sa'yo. So may mga ganung mga struggles at the start of the business. When I was trying to revive the Aquabest franchise business. Ano po yung naging breakthrough year ninyo ng Aquabest? Ito nga kasi I need to trust on the Lord na minsan hindi ko sariling gawa eh. Bigla na lang na tinutukan ko yung business. Sabi ko, at that time kasi, nung I took the helm of the leadership of the business, hindi ko alam, within the office, marami palang mga dishonest na employees. Oh, maraming Jacob. Maraming mga Shrewd. mga petty and also mga malalaking mga pagnanakaw, no? May pilferage po. May pilferage, no? Ganoon. So, kailangan ko tutukan, no? Nung tinutukan ko 'yon, tapos napag-aralan ko rin yung ins and out of the business. Kasi dati, iniisip ko, silent partner lang ko. Di pupunta ako na opisina, titingnan ko lang naman. Pero wala akong alam sa business. So, nung time na inaral ko yung business, dahil alam ko na niloloko na ako ng mga tao, doon na ako nag-start mag-aral. Tapos, in-apply ko yung mga pinagdaanan kong mga sidelines dati na selling, at the same time nag-networking din ako, di ba? Alam niyo yung mga networking. No? So yung mga tinatawag nilang law of leverage. So sabi ko, pwede ko i-apply yung franchising business, yung natutunan ko dun sa franchising business, that we need to create value, no? Tapos Anong year po ito? this is the year 2000. Okay. And 2000 po, marami na ring water bottle industry. Marami na rin, pero hindi kasing dami ngayon. Ngayon talaga, parang kabuti na. Sobrang dami. Pero dati, mga 20 players, ganun. No? Tapos nakikita ko yung advertisement nila dati may buy and sell ads pa tsaka super ads. No? Sabi ko, ba't kami walang benta? Ba't ito, laging nag-advertise? Hindi naman murang mag-advertise. No, it's not cheap. So, I said, they must be having sales. No? So, pinag-aralan ko talaga kung ano yung ino-offer nila, and then I need to offer something to my prospective buyers or prospective franchises na that will give me extra leverage. And yun pong 2000 and onwards, nagdire-diretso na po yung franchising po. Nagdire-diretso na yun. Grabe. God has blessed us so generously. There were times that we need 20 installations in a month. Grabe. And based po dun sa perspective po ninyo on managing business, parang kayo rin nagpapalaki ng anak.
ano? Yung sinusupervise mo lahat, pinag-aaralan mo, paano Kailangan pala alamin mo gawin. bawat detalye. Kailangan pala alamin. Pero ano po yung turning point po ninyo? Kasi sabi nyo, silent partner kayo, silent investor. Paano po ninyo nalaman na may mga nandaraya na within the company? May magsusumbong eh. Mayroong whistleblower Whistleblower. na nagmamalasakit, doon ko malalaman. Mm-mm. May mga whistleblowers. At napapatunayan. Napapatunayan. Mm-mm. And magandang principle po yun na sinabi po ninyo na maging hands-on sa pagnenegosyo. Kasi ang laki ng matitipid. Ano po, lalo na kung marami kayong nakikita ng mga katiwalian sa loob ng Tama, company. kailangan talaga hands-on ka, tsaka alam mo what's the business all about. Kasi pag hindi mo alam, bubulahin ka ng mga taong, mga managers mo, kasabihin sa'yo, ganito, pero hindi naman pala totoo yun. Mhm. Na mali yung sinasabi niya, iniisip nila, ay, wala namang alam yan eh. Mhm. At pwede nating sabihin na ganito ang sistema. So, kailangan alam natin talaga Mhm. yung ins and outs of the business. Yes. Pati yung technical, kasi very technical yung water filtration eh. Talagang ni-research ko yun. Talagang inaral ko. Paano ba nagkakaroon ng water filtration? Ano yung mga systems? Mhm. So doon ko nalaman lahat ng mga system ng filtration, yung stages of filtration. Mas tumatalino pala pag naging negosyante, no? Dahil nagre-research, nag-aaral, at nagiging hands-on. And sabi niyo po kanina, Sir Carson, parang kabuti na yung mga negosyo ng tubig ngayon. Ano po ang sikreto dahil ang Aquabest over 2 decades na po existing in the industry? Doon nga ako nagtataka eh. Sabi ko nga, God is sovereign na, yun nga, kaya nga pinanghahawakan ko yung verse na Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Tapos yung Philippians 4:13, I can do all things in Christ who empowers me. Tapos Galatians 2:20, isa rin, no? It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me, and the life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loves me and gave Himself up for me. So yung mga verses na yan, nagkakaroon ng meaning kasi nga, dinaanan natin yan. Amen. So right now, I'm not hands-on on my business kasi yung mga anak ko yung Mhm, sila na. So pero may mga hindi naman sinasabi natin walang problema, pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang magkaroon ng anxiety kasi you have a divine Father in heaven. Kung naniniwala kang anak kanya, then God will Amen. take care of everything, di ba? But you have to do our duties, no? Yes. Hindi pwedeng tutulog tayo, tatamad-tamad tayo. Gagawin pa rin natin yung share natin, no? Kailangan magtrabaho pa rin tayo. Mm-mm. At kayo po ay kabahagi ng Business as Mission Philippines. Yes. No? Mm-mm. And ano po yung mga prinsipyo po na kukuha po ninyo mula sa kanilang organization? Yung dating business ko nga, yung sinasabi ko nga, dating business, it's about shrewdness, no? Siyempre, pagdating doon, pati sa taxes, yun ang isang bagay, no? In fact, may mga, pati nga yung mga resibo, peke. Yung mga ganun, para talagang kahit mag-issue ka, hindi naka-register, no? Tapos, but it's a progressive, no? Hindi ko naman masasabi na 100% na talagang compliant na tayo, no? Pero it's a work in progress. Ang malaking ano natin is pag nag-import, hindi na tayo nag-under-declare. Di ba? Usong-uso yan, i-under-declare mo. So, kung ano yung resibo ng supplier sa China, yun Yun ang ibibigay. Yun ang ibibigay mo. Kaya lang, hindi ko makontrol naman yung mga local suppliers ko na din dito. No? Ayaw naman din nila magbigay ng resibo. So, wala akong input tax. No? So, yun ang isang struggle. So, sabi ko, unti-unti kailangan next time 100% import natin para tayo may control. Kasi kung hindi, pag pinatungan pang tax, hindi na siya magiging viable. No? So, ang ano dyan is... Pag ganun ay tataas pa yung presyo. Oo, magtataas ang presyo.
Magtataas Na ang ayaw presyo. nyo naman mangyari din. Ay, hindi ka na magiging competitive. In fact, yung kahit sa water station na dati, pag water station, meron kami ina-operate na water station. So, hindi tayo minimum. No? Kasi talagang pinag-aralan ko, pag nag-minimum ka, hindi kakayanin. Kaya naman nagsasurvive yung ibang mga water refilling station because they're not paying minimum kasi maliit na business lang. They don't need to pay minimum wages because less than 10. No? Pero since kami, more than 10 na kami, we have to pay. So, nung we started to pay, sabi ko, sigurado magsasarado yung mga water station natin. So sabi ko, sige, we just have to abide by the law. True enough, may mga water station na sariling owned namin na has to close down. Pero kahit ganoon, yung separation pay, di ba, minsan isipin mo, wala nang kinikita, lugi na eh. Paano ka magbabayad ng separation pay? Pero sabi ko, bayaran pa rin natin ng separation pay yung mga tao. No, so sabi ko, God will provide naman everything. So may mga losses, may kita ka naman, God will provide. Amen. Mm-mm. Ang dami po naming natutunan po sa inyo na business principle. Unang-una po yung magiging matapat sa larangan ng pagnenegosyo at ipagkakatiwala mo sa Panginoon yung wisdom na ibibigay sa iyo, na i-offer mo yung gawa ng iyong mga kamay, and let the Lord lead and guide you. Meron And- pa isa pala, Yes po. yung temptation ng mga government projects. Andyan yung, pwede ho ba kayong magpatong ng, di ba, usually, sasabihin nila na, o-order kami sa inyo, Certain pero papatungan natin yung contract price. Talagang sinasabi ko, kung ganun, I don't want. Tapos, laging ganun na lang. Laging may gusto, may patong. So, at the end, sabi ko, wag na tayong pumasok ng government projects. Talagang, ayaw nating sabihin na pinayaman tayo ng pandaraya. No? Hindi ko masasabi sa tao na ang Diyos ang nagpayaman sa akin. Sinabi ni Abraham yan Sinabi niya na kailangan yumaman ako dahil yung glory ibabalik ko sa Panginoon. Hindi yung dahil sa pandaraya na ginawa ko. Ganon din yung perspective ni King David, di po ba? Oo, na yung hahandog niya sa Diyos, kailangan bayaran pa rin niya. Has cost me. Has cost me. Ayan po. At marami pong salamat, Sir Carson Tan. Siya po ang utak sa likod ng Aquabest franchise. At marami pa po siyang ministry. And challenge po ninyo sa mga negosyanteng Pilipino. Maraming challenges ang Filipino businessmen, no? Especially nowadays, no? Maraming compliances na kailangan gawin at hindi madali. Kaya kailangan talaga, bago kayo pumasok sa business, ipag-pray muna ninyo at alamin nyo kung anong gusto ng Diyos para sa inyo. Kasi dati negosyante ako, parang ako ang nagnegosyo, sasabihin ko lang sa Lord, Lord, i-bless mo yung business ko. Pero baliktad dapat. Dapat tanungin mo, Lord, ano ba yung business na gusto mong pasukan ko? No? Dahil para mag-glorify ko yung pangalan mo. So kung ganun yung ating mindset na it is the Lord who will initiate everything for you na according to His plan, not according to our plans, then He will start to bless your business and also prosper it. Tapos ikaw, mabubuhay ka ng walang anxiety. Lahat ng natural na tao, lahat tayo, punong-puno ng anxiety. Maya-maya pa lang, iniisip na natin, paano yung pambayad ng ganito, no? Kahit mga Kristiyano, punong-puno ng anxieties. But we have to remember, we have a divine Father in heaven. No, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. But you need to trust and you have to apply your active faith at maniwala ka para hindi ka mabuhay sa anxiety. No, at punong-puno ka ng peace and joy at pagpupuri sa Panginoon. At serve ka sa Kanya dahil iniisip mo, God will take care of the rest. No? Amen. Amen. Meron tayong assignment, mga kaagapay. Ang ating prayer ngayon, mula po doon sa challenge po sa atin ni Sir Carson Tan. Ang ating panalangin, Lord, ano po ba ang nais po ninyong gawin ko
na magiging pagpapala po sa inyo at sa aking kapwa. Ayan prayer po natin yan, whether sa negosyo, sa ministry, o sa ating buhay, i-apply po natin. And I believe the Lord will speak to our hearts. And panawagan din po yan ng Business as Mission Philippines na ang negosyo, hindi lamang po ito sentro ay pagkakakitaan, kundi isang pamamaraan upang ibahagi ang kabutihan at ang kabanalan ng ating Panginoon. Marami pong salamat, Sir Carson Tan. Thank you sa DCAS at sa BAM. Thank you po. And dito na po nagtatapos ang ating programa Entrepinoy Espesyal. Marami pong salamat sa ating DZAS team, si Angel Kalayag, si Benji Mosura, si Jello Lorenzo at si Nicole Patricia Estoy. Ako po si Jo Cabrera Alabastro hanggang sa susunod na episode ng Entrepinoy Espesyal.